Una sa ating mga balita, suportado ng Malacanang ang pagpapatupad ng mga alternatibo at ligtas na paraan sa pagsalubong sa bagong taon. Inihayag ito ni PCOO Secretary Sunny Coloma kaugnay ng mataas na bilang ng mga nabiktima mula December 21 hanggang ngayong araw. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat Kati. Nais nga ng Malacanang na magkaroon ng mas mahigpit na patakaran para hindi na gumamit ng mga malalakas na paputok na nagdudulot ng pinsala at panganib sa ating mga mamamayang kaugnay ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Communications Secretary Sunny Coloma, hindi na dapat kasi ang palagi ang balita na tuwing sasapit ang bagong taon may mataas na bilang ng mga nasaktan. Isinulong na Malacanang ang pagbalangkas o amyenda ng batas para sa alternatibo at ligtas na selebrasyon sa pagpasok ng bagong taon. Sinabi ito ni Communications Secretary Sunny Coloma, kaugnay pa rin ang mataas sa bilang ng mga nasaktan sa pagsalubong ng 2014. Nanawagan na rin ang Malacanang sa stakeholders na makipagtulungan sa pamahalaan para sa paglalatag ng konkretong hakbang upang maiwasan ang panganib sa publiko sa paggamit ng paputok tuwing papasok ang bagong taon. We believe that there should be an alternative to this unfortunate scenario. The Department of Health has proposed the holding of community fireworks managed by LGUs or civic organizations and implementing a shift to the production only of safe fireworks. We can ill afford to wait for New Year's Day celebration marred by similar injuries or deaths. Hence, we call on all stakeholders to reach a common stand on safer alternatives for celebrating New Year's Day through local ordinances or enactment or amendment of existing national laws. Bahagi ng kultura ng mga Pilipino ang pag-iingay upang itaboy ang malas sa pagpasok ng taon. Pero may mga iba pa anyang paraan para gawing itong ligtas. Hindi po ba napapanahon na rin talaga na mag-isip tayo ng mas ligtas at mas hindi maligalig na paraan, no, ng pagdiriwang ng bagong taon? At sa aspetong ito, meron tayong halimbawa, no, yung sa lungsod ng Davao ay bawal na po, no, yung pagpapaputok. At ayon din po sa ulat, sa Zamboanga City ay pinatupad na rin ng lokal na pamahalaan ang pagbabawal. Kaya maaari naman palang magdiwang sa mas ligtas na paraan na hindi gumagamit ng mga mapanganib na paputok. Bukod kasi sa panganib sa buhay, may hatid rin pinsala ang pulbura sa kalusugan at kapaligiran. Paggamit kasi ng pulbura, ito ay pinanggagalingan ng tetanus, no? Tetanus infection. Yun din ay hindi mainam para sa ating environment dahil dun sa carbon emissions, no, na nililikha nito. No? So malinaw naman po dun sa panukala ng DOH na isinasaalang-alang nila na maaring merong pansamantalang mawalan ng hanap buhay. Nakapaloob rin sa mungkahi ang pagkakaroon ng assistance sa mga apektadong sektor para i-shift ang kanilang negosyo sa magandang fireworks production. Maglalatag rin anya ng mekanismo upang tiyaking hindi mapapasok ang industriya ng iba pang mga bansa na kilala sa paggawa ng fireworks. Kaya nga po, ang panawagan natin ay para magkaroon ng consensus, no, at paglahok ang lahat ng mga sektor ng ating lipunan. Kailangan po magkaroon ng ugnayan at konsultasyon para naman po marinig lahat ng iba't ibang panukala, no? At maiwasan yung mga sinabi ninyong mga unintended or deleterious consequences, no? Na dapat din pong wag payagang maganap. Magkagayunman, sinabi ng kalihim na bagamat tumaas ang bilang ng mga nabiktima ng paputok, mapapansin naman ang pagbaba na antas nito sa mga edad 10 at ang laki ng injury sa isang biktima. Bukod sa firecrackers, paigtingin pa rin ang pamahalaan ng kampanya laban sa pagpapaputok ng baril sa pagsalubong ng taon. Ayaw na po nating magdiwang ulit ng bagong taon at sa susunod na taon, ito na naman ang topic ng ating January 2 briefing. Kaya siguro po tandaan natin ang araw na ito na kung kailan dineklara natin na ayaw na natin pag-usapan ito dahil nagawa na ng konkretong solusyon at napagtulungan na po ng mga mamamayan ang paglutas sa suliraning ito. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.
Maraming salamat, kasamang Rocky Ignacio.